Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Pag-usapan din po natin, ito pong si Senator Amy ay nagpahayag na po na susuportahan niya si Senator Robin Hood Padilla para labanan po yung contempt laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po dyan, siyempre, ano po yung mangyayari sa Senado, yun nga po yung actually kagagawan to lahat ni Risa Hontiveros, no, kung sakali magkahiyaan sila mga senador, dahil po yan sa tingin natin na pag-grandstanding gustong magpasikat nito ni Risa Hontiveros. Pinalagan po ni Senator Amy itong pagpaparesto ng komite ni Senator Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, ito po ang problema dito, no? Yung pagkontra ni Robin Padilla dito po sa contempt. So nangangailangan lang po ng 8 senador. Ito po ang lalo nagsasalita si Risa Hontiveros. Lalo pong tumatama yung mga pansalag ni Kibuloy, di ba? Kaya hindi attend. Ito yung nasa sulat eh. Kaya hindi attend si Risa Hontiveros dahil kaya hindi atin si Pastor Kibuloy dahil sa simula pa lang guilty na kagad yung hatol ni Risa Hontiveros. Ito po ang patunay. Babasahin ko sa inyo. Ito po ang sinabi ni Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros has called FBI most wanted and self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy, as scammer for exploiting the sincere faith of his followers to raise millions of pesos following. Ayan. Sabi po ni Risa Hontiveros, ginagamit ang taos-pusong pananampalataya ng mga tagasunod niya para makalikom ng milyon-milyong pera, pati mga OFW nawawalan ng bahay, makabigay lang sa kanya. Tignan ninyo, paano ka aatin kung ikaw si Kibuloy? Wala pang naririnig sa ulitin ko. Baka naburay. Di ba? Kung kayo si Kibuloy, naririnig nyo na sinasabi ni Risa Hontiveros na scammer si Kibuloy, ginagamit mo yung mga milyon-milyon mong kasapi para ikaw ay magkamal ng ginagamit mo yung mga kasapi mo para magkamal ka ng milyon-milyon. Di pinapatunayan mo lang yung sinasabi ni Kibuloy na bias ka na agad talaga. Kasi di ba? Pero ito po ang tanong ko. Madam Risa Hontiveros, bakit isang side lang, yung mga kontra lang kay Kibuloy yung naiimbitahan ninyo? Samantalang napakarami ng lumabas sa social media, nagpakilala sila, na-interview pa nga nila KPL eh. Mga vlogger na i-interview itong mga tapos doon diyan sa rally, ang dami po nagpapatunay na pinabubulaanan nila yung sinasabi, no, nung mga witness against Pastor Kibuloy. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo naman iniimbitahan bilang resource speaker? Bakit si Kibuloy lang yung gusto mong sumagot? Bakit hindi mo pasagutin din tong iba kung ayaw pa ni Kibuloy? Siguro naman hindi rin sila tatanggi na humarap diyan. Yung kung meron ka talagang spirit of fairness, di ba? Yun eh. Kasi kung marami rin yung magpapatunay na pinabubulaanan nila yung sinasabi nitong mga witness mo against Kibuloy, di makakatulong po yun sa mamamayang Pilipino sa pagsusuri nila kung sino talaga mas tama. Nagsasalita ka na kagad, wala pa naman kayong committee report. May committee report na ba kayo na yan yung konklusyon? Okay. Isa pa, ang problema natin, may power talaga yung Senado. Ako po, naniniwala na dapat manatili yung power ng Senado for contempt. Kaya lang dahil nga itong ginagawa ni Risa Hontiveros ay parang hindi naman na makatarungan. Kitang-kita nyo eh. Nagsasalita na siya, nasa gitna pa lang ng hearing, nagsasalita na siya ng mga against kay Kibuloy. Marami naman po nagsasalita na nagpapatunay na false witness yung mga di yun dapat imbitahin niya. Pwede naman nilang isang senador na pumirma na ayaw nilang i-contempt.
Yun yung problema nyo pare-pareho. Yung power of contempt ng Senado, nako-question ngayon bigla. Samantalang mga senador din yung kumwestiyon. Hindi naman po ibang tao yun eh. Mga senador. Ako sa tingin ko makakakuha. Lalo na yan. May mga raling ganyan na araw-araw. Kanya-kanyang pressure yan eh. At may power din po yung mga member mo na i-reverse yung contempt mo. Oo nga eh. Siguro balik ako dun sa dati, no? Hindi ko lumapit nga ako rito sa may source ng internet. Okay. Punta po tayo rito sa sa iba pa. Napag-usapan na ba natin to si VP Sara? O speaking po nung mga vlogger, no? Paano po yung hindi ko alam kung napag-usapan na natin yung binibintang na naman nilang bago kay VP Sara, yung Ghost Student. Napag-usapan na ba natin, Ghost Student? Wala pa. Maraming salamat muna kay VP Sara kasi dinalaw niya yung napatay na Police Corporal Gilbert Joson Amper, no? Ito po tapos na to. Yung pagdalaw niya sa namatay sa pulis. Pasensya na kayo, yung memory ko. Hindi po. Yung ngayon po to. Okay. Dumalaw po si VP Sara sa namatay na yung magsaserve ng warrant of arrest. So mabuti naman at ganun pa rin. Ganun pa rin panawagan natin. Sana minsan, no? Kasi maganda po itong ginagawa ng mga Duterte na to, ng mga mag-amang Duterte. Nakakatuwa po yun. Yung nagdadalamhati po sila eh. Yung mga sundalo, mga pulis na nagsilbi ng tapat sa mamamayan, namatay sa serbisyo. Grabe po yun, di ba? Yun ang tunay na sakripisyo, namatay ka sa service. Yung madalaw po sila ng Vice President, malaking bagay po yun sa moral ng pamilya nila. Vice TV Vlogs, thank you very much sa 10 Saudi Arabian Riyal. Okay. Isa pa, yung question natin, yung mga regular na binabanatan natin dito, sila Bukbok, tsaka yung mukhang hindi naliligo. Baka kala niya siya yung mukhang hindi naliligo, hindi ikaw yun, Brad. Nasaktan ka ba? Mukha ka rin bang hindi naliligo? Huwag na nating paramihin. Kasi yan, naghahanap lang ng engagement yung mga yan, no? Mga patawa. Siguro may nagsabi, binabanatan ka ni Badong. Sugod naman eh. Paakyatin mo ko. Saan ka naman aakyat dito? Wala po akong pinaakyat dito. Ano kayo, siniswerte? Wala na akong nadadalawahan na ako dyan sa mga na yan. Mga ututo kayo eh. Nagpapauto kayo sa mga nagpapagalit sa inyo eh. Maghanap kayo ng tape muna. Bago kayo sumugod. Nakakaawa ang pinatutunayan nyo lang yung mga paniniwala ko eh. Assuming kayo, pilim-pili yung mga binabanatang kong vlogger, inassume nyo na kasama kayo ron. Ilan lang yung mga binabanatang kong vlogger eh. Yung isa, hindi dapat yon, di ba? Yung JDB. Hindi pa siya nakaabot sa level ng babanatan ko. Kaya ako binabanatan yung iba yung galit ko dun. Tambay dito dati yun eh. Yun yung galit ko ron. Kayo po. Marami na tayong naliligo. Thank you very much, Gregory, sa 10,000 won. Nanggigigil ako sa internet. May partikular na tao po yun, hindi po. Meron din bumabanat sa akin, hindi ko po binabanatan dahil sisikat lang eh. Bakit naman hindi kayo bumabanat sa akin? Kung saan-saan lang kayo galing eh. Pasikat muna kayo bago kayo mag-aakyat dito na binanatan ko kayo. Namimili ako ng binabanatan para kayong mga tukmolins. Okay. At dito kay VP Sara, yung ini-issue po nila na student, ghost student. Ito lang po masabi ko, no. Kung hindi ba naman kayo ututo, tignan nyo, walang nagsasalita sa mga dilawan, walang nagsasalita ng media, kasi wala pong issue. Clerical error, sinagot pala ng DepEd yun, clerical error yung sinasabi. Yun po yun, no? Clerical error lang, kita nyo, kayo na lang mga vlogger yung bumabanat doon. Wala naman po kasi. Unlike nung confidential fund, meron talagang confidential fund. Kaya may binabanatan yung media. Yan ba naman media, mapapalagpas nila yun kung meron?
Doon po nakikita na kahit walang malinaw na banat, basta narinig nyo na may vice president, may ghost student, banata na natin to. Yun po yung pagkakaiba ng mga may konting talinong vlogger sa mga katulad ninyo. Alam ko pinaluluto ni Joey naman ninyo Barsaga, congressman eh. Hindi nyo ba alam na pamangkin ni Barsaga na congressman yan si ninyo? Okay. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.